Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel, and ngayon na naman mag-upload na naman ako bago ako mag-review maya ulit kasi may exam na naman ako sa Friday. Gusto ko na magkwento sa inyo ngayon kasi hanggang ngayon pahirapan pa rin akong pag-adjust sa college. Paano ba naman ako hindi mahirapan? Ang nakagawian ko tuwing sa elementary hanggang high school tsaka senior high school, kapag nagku-quiz 1 to 10, 1 to 15, 1 to 25, yun yung nakasanayan ko. Tapos kapag sa exam 1 to 50 hanggang senior high school. Ngayon sa college nag-iba. Yan lang niya. Kapag nag-quiz ka, dinaing pa ng exam ng high school 1 to 61. Yung 1 to 30 minsan okay yun pero yung 1 to 60 minsan yung quiz mo, Diyos ko, pahirap pa. para na akong nag-exam. Tapos muntikan na akong hindi pumapasa. Kahapon nag-exam kami. Diyos ko, nag-aalala ako hanggang ngayon sa magiging scores ko. Paano ba naman ang pahirapan, tapos iba na yung type of quiz na binibigay, hindi katulad nung nung senior high school ako. Kasi yung senior high school ako, halos ABCD lang yan naman, no? Pero ngayon sa sa college, hindi siya ABCD. Meron namang ABCD, pero konti lang, 1 to 25 ganun, 1 to 30. Tapos yung the rest, na siya, ang tawag dito, yung parang pahirapan ng identification tsaka ano pa, yung parang identification or something. Tapos pa, yung sa RPH score, yung sa reading of Philippine history, may isang part dun sa test ko na hindi ko nasagot. Paano ba naman pinapa-explain yung triangle method? Kailangan may drawing. Hindi ko naman natatandaan yung itsura ng drawing. Natatandaan ko lang konti yung meaning niya. Tapos yung meron pa doon ano ba yun? Contrast? Hindi. Context and basta. Context tsaka teka. Para sure ako. Tingnan ko yung sa isa kong phone. Context and kasi yun. Nakalimutan ko na agad. Ayun, content and context. Isa pa yung pahirapan yung content and context kasi halimbawa yung content mo halimbawa yung binibigyan mo na content is shape, something like, wait lang guys, sorry guys, binawal ko yung aso. Kasi guys, yung content and context, meron silang ibibigay ng image, tapos bibigyan mo siya ng yung sa content, i-describe mo siya or bibigyan mo yung meaning niya. Pero sa context, parang bibigyan mo siya ng malalim na meaning or something. Halimbawa, butterfly, ganun. Butterfly, alam natin, insect, and isang uri ng type of animals, diba, ganun. Ibas yung parang malalim yung meaning is yung, diba, yung butterfly usually binibigyan siya ng parang symbol of hope siya sa ibang tao. So, ayun, binigyan kami ng ganun. Kaya lang, wala lang, mahirapan yung binigay. Content and context ng buwan. Yung content ng buwan, madaling ibigay. Pero yung context niya, hindi ko alam paano ko ibibigay. Tapos, ano pa yung isa doon, natatandaan ko na. Basta, ayun, nahihirapan ako sa part na yun. Tapos, kasi sa high school, nabigyan naman kami ng essay na exam, pero yung sa basta talaga nahirapan ako sa RPH kasi yung halos kalahati nun nahirapan na ako. Kaya nag-aalala ako sa grades ko.
Di bali na lang, basta makapasado na yung score ko, pwede na ako. Diyos ko. Sana makapasa ako. O hindi, patay ako sa nanay ko. Nag-review naman ako kaya lang, yung talagang triangle, yung talagang nakalimutan ko, tapos nakalimutan ko pa yung yung sa password ng katipunan, yung may suot silang damit, tapos meron parang password na sasabihin. Yung pinaka natatandaan ko lang dun is yung pangatlo which is yung pangatlo hindi ko natatandaan, pero tanda ko yung password niya is Rizal, tapos wear Redwood. Yun lang mas natatandaan ko sa tatlo. Kaya yun, mukha akong tanga kahapon sa RPH. Tapos nagano naman kami sa Conworld, Contemporary World. Yun naman, hindi naman ako gano'n nahihirapan doon Kaya lang, hindi kasi siya, wala kasi siyang ABCD, siya. May kahon doon sa baba, tapos isusulat ko yung word ko sa kapag nabasa ko yung number 1, tapos nabasa ko yung meaning, dapat ibigay ko yung tamang word. Ang pahirapan doon, guys, pag minsan nakakalimutan ko, yung binasa ko doon sa instruction, capital letters. Minsan may pagkakataon, muntikan ko na nagagawang small letter. Kaya ayan, pahirapan. Nakakalimutan ko yung tungkol sa extraction. Mga natin kinakabi sa utak ko, dapat capital letter. Bakit ginagawang small letter? Bawal pa naman dun yung erasure. Bawal erasure, bawal ang tampering. Automatically wrong. Yung pangalawang part nung test sa Conwell, medyo easy naman siya true or false. Basta nag-review ka, yung nun. And 1 to 50 lang yun. So, hopefully, kahit makaano lang ako, 32, 33, 34. Hindi ko na hiniling na lagpas 40. Basta pumasa lang ako. Thank you, God. Pero doon sa yung pinakahuli naming test, doon ako na-stress. Kasi, yung type of test niya is ABCD nga, pero hanggang E. Ang hindi ko lang sobrang dami niya. Siya yung pinakamarami sa tatlong pinag-test ko kahapon. Siya, 1 to 100. Tapos yung oras lang namin is 1 hour and 30 minutes. So kailangan mabilis ako mag-isip, mabilis ko rin yung sagot. Kasi kapag matagal ako nag-isip doon, yung 5 minutes, isang answer lang na sagot ko or dalawang number. So kailangan mabilisan yung ko sagot. Diba lang sana kung 1 to 50 lang yun, kahit isang oras kaya kong sagutin. Pero kung 1 to 100, mahirapan ako. Kung tatanungin niyo kung bakit, ang dami kasing lesson nun Lesson 1 to 8, ang dami kong kailangan tandaan nung ni-review ko. Yung iba doon nakakalito pa. Yung subject naman yun is yung understanding self. Medyo madali naman siya, pero sa dami ng lesson na yun, lesson 1 to 8, tapos ang dami ko pang kailangan ng tandaan na details, kulang na lang kailangan every detail na tatandaan ko. Kasi kapag hindi ko tinandaan yung every detail doon, talaga mabubok. Ako sa scores ko. So, ang iniisip kong doon, kailangan maging score ko doon is more than 50. Kasi, ang pagkakaalam ko, kailangan kapag pumapasa ka sa mga ganyan is yung kalahati ng halimbawa, yung kalahati ng 60% is 30. So, dapat ang score ko lagpas ng 30, mga 30. So, expect ko doon sa RPH,
kahit maka 32 lang ako, 33, pwede na ako. Tapos yun naman sa ano, yun nga sa yung sa Conworld, expect ko kahit lagpas 30 na pwede na ako. Pero yung sa sa understanding yourself, yun ako, doon ako na kinikilabutan kasi kahit nag-review ako doon, hindi lahat ng detail natatandaan ko kasi sobrang dami talaga ng detail eh. Kung ipakita ko siguro sa inyo yung ano, sa mga senior high school dyan, hindi ko alam kung mababaliw kayo, kung hindi kayo mababaliw sa gagawin yung ano. Tapos mamaya na naman, kailangan, marami na naman ako tatandaan detail, kaya mamaya magre-review na ako kahit yung ano, exam ko pa lang is sa Friday. Ano pa lang ngayon, Wednesday pa lang ngayon eh, kasi kapon Tuesday. So, kailangan mamaya, mag-review na ako. Ang balak ko, 3 hours of review, kasi dalawang subject lang naman siya. So, bukas, kailangan, i-review ko buo maghapon, walang distraction. Subukan nila akong i-distract bukas utusan. Magdadabog ako. Kasi hindi ko pwede. Hindi ko natanong, hindi nasabi ng teacher namin kung ilan, up to ilan yung ano, yun sa marketing namin, tsaka yung sa Filipino subject namin. Hindi namin alam kung ilan, pero I think hindi naman siya marami. Kasi yung sa ano, lesson 1, is hindi naman siya ganun karami, yung details doon. Tapos, lesson 2, hindi rin siya ganun karami. Yung pinakamarami lang doon sa Pilipino is yung lesson 3. So, doon ako kailangan mag-focus. Pero doon sa marketing, marami ako kailangan i-focus doon kasi sobrang dami ng details. Kailangan literary, kailangan lahat yata ng ano, ng details, matandaan ko doon. Ayon naman sa teacher ko, meron namang ABCD doon, pero for sure, meron nila siyang ibibigay na identification din, for sure. Kasi according sa kanya, kapareho lang daw naman ng naging quizzes namin yung ano, kapareho lang ng quiz namin yung exam namin. So, luckily, ano, medyo easy, pero hindi ganun kadali. Kailangan tandaan ko yung every detail. So, mamaya talaga. Abala ko mamayang 8 PM ako mag-review kasi kahapon kasi pagod ako eh. Puyat ako kahapon. Kasi no Monday nag-review ako, 3 subject. Kaya lang, sobrang dami ng detail. Feeling ko kailangan ko matandaan ko lahat yun. Kaya nag-review ako hanggang gabi. 12 AM. Tapos hindi ako confident sa na-review ko kasi tinatry kong itanong isa sa sarili ko. Tinatry kong tanong yung sarili ko. Halimbawa, gumawa ako ng question na para sa akin, no? Bigla, parang nababalaan ko. Yun yung ayoko pa eh. Parang hindi ako nag-review. Bakit ako nababalaan ko kako? Luckily, ngayon naman, 2 subject kasi hindi naman ganun karami katulad nung nung Monday na ang dami kong kailangan i-memorize. I'm praying na pasa ko tong midterm ko kasi hindi ako pwedeng bumagsak. Diba nang hindi ako maging consistent sa cum laude or magna cum laude, basta pumasa lang ako. Yun lang yung pinagdadasal ko. Diba, bibigyan naman ako siguro ng consideration ng mga teachers ko kasi hindi naman ako pasaway na estudyante. Tinatry ko magpakabait hanggang and speaking of magpakabait, yun yung isa sa mga key guys para pumasa kayo, ha? Sa mga teachers ninyo, basta mabait lang kayo, huwag kayong pasaway. Kapag naging placing yung ugali niyo sa kanila, hindi sila maghihigpit sa grade sa inyo. May consideration na rin naman ng mga prof.
Piling ko yung mga professor naman mayroong consideration kahit hindi nadik kasi 'di ba sa elementary and high school binibigyan lang yung consideration yung mga students na na mababait pero nahihirapan sila sa academics nila, binibigyan sila ng consideration ng teacher. So yun yung inaano ko, yung best behavior ko hanggang yun yung isa sa mga tinatry kong maging card para pumasa. Yung hindi nahihirapan yung teacher sa akin. So yun, ako, nabibigla, hanggang ngayon nabibigla pa rin ako. Akala ko nakapag-adjust na ako, ngayon pa na mabibigla pa pala ako sa exam. Try kong tingnan kung sinabi ba ng teacher ko kung ano yung quiz. Kasi hindi ko natanong yun. Hindi namin natanong kung tig ilan. Hindi ko alam tapos sa isang phone kung to. Namamatay kapag nagbablog ako. Nagloloko naman to isa kong phone, guys. By the way, guys, tatlo yung phone ko, ha. Pero lahat to, itong dalawa, luma na to. Itong isang to, guys, matagal na to sa akin. Kailan ko ba ito nabili? Grade 9 ako nung nabili ko to. So, matagal na siya. While itong second phone ko is, second hand naman yan. So, hindi siya bagong model. Second hand ko na siya nabili. Ano siya? Oppo F9. Lumang siya ng model ng Oppo. Bali, ito pinamablog ko sa inyo ngayon, siya yung pinakabago kong phone na medyo may pagka-brand new style. Which is Infinix Smart 8. Huwag nyo tawagin si rich kid, guys, kasi hindi naman ako rich kid. Second hand, ito lang yung pinaka-brand new kong phone. Itong Infinix Smart 8 kasi ilang buwan pa lang sa akin to. Tatanungin nga kung may laptop ako. Meron akong laptop pero 2019 pa yun. So ilan years na rin siya. Hey! Pasensya na ako, guys, may nangyasa. Papasok kita dito. Yun nga, may laptop ako, pero 2019 pa yun, kaya huwag yung sabihin na rich kid ako kasi binigay lang sa akin yun, hindi ko binili yun. Oo, siguro may tablet rin ako, pero hindi ibig sabihin bago yung tablet na yun, kasi yung tablet na yun lumang version na siya ng Samsung, and yung memory lang niya is 16, and hindi na makapaglaro doon ng games, naglalag na rin yun. Nagluloko na rin nga ito minsan itong isang phone na ito eh. Ano ba? Minsan naghahang. Hindi ko siya maano. Kailangan ko siyang i-restart. Nagluloko. Marami ito nagluloko. Minsan ito, yung ganito. Ganito siya magloko. Yan. Chine-change nga yung team ng sa messenger ko, yung team ng mga chats ko. Mag-isa. Marami na itong problema. Hindi na ako makapaglaro dito. Pag ko na lang to, halos Netflix, ganyan. Meron pa siyang games, pero yung Minecraft na lang, kasi yun na lang yung kaya niya. Pero minsan hindi niya kaya yung Minecraft. Depende sa kung meron add-ons or anong tawag doon or mobs. Ako dinadagdag. Hindi na niya kaya. Kung may kaya pa tong games, yung mga simple games na lang siguro minsan na nakikita ko.
Pero mostly hindi niya na kaya yung ibang games. I'm not sure kung kaya pa niya yung Mobile Legends. Pero I think hindi niya na kaya kasi maliit lang yung memory na ito. Tapos mababaya rin yung RAM niya, which is 4 GB RAM. Tapos 64 lang yung storage. Tapos yung 64 na yun, bawas na agad kasi meron ng kusang naka-download dito mga apps na hindi ko man din-download. Tapos dito rin ako kasi sa phone, dito sa phone na to, dito rin ako nagda-download ng files or ng mga PDF na sinesend sa akin ng mga teachers para hindi mapuno tong Infinix Smart 8. Kasi itong Infinix Smart 8 ko, kaya ko talaga to binili is for gaming and vlogs. Well, habang itong isang to, talagang panlibangan ko na siya sa Netflix or kapag nakikinig ako ng mga tugtog. Habang ito namang F9 ko, kung tatanong niyo ako anong inano ko, yung ginagawa ko dito sa F9, dati ko siya pang vlog, pero nagka-problema yung camera, hindi ko alam kung bakit. Pero malabo na yung camera niya, dati malinaw. Baka ipa-check ko para magamit ko rin siya pang vlog. Although nagagamit ko rin siya pang games, kasi may naka-download ditong games, which is Mobile Legends and Minecraft. Kasi malaki yung RAM niya, so kaya niya yung mga games na yon. Although pareho lang sila ng storage ng ni Realme C15 ko. As per yung laptop ko, walang games yun guys, kasi hindi ko pa siya in-attempt i-download. Balak kong i-download dun yung Genshin Impact. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung Genshin Impact. Pero sana kaya niya para naman maka-experience ako ng computer games. Kasi guys, matagal na akong hindi nakaka-experience ng computer games. Kasi yung last kong experience ng computer games is matagal na yung laptop dati ng kuya ko, which is naglalaro ako doon ng GTA. Speaking of GTA, tagal ko na hindi naglalaro ng GTA. So, yun lang. So guys, medyo mahaba na tong video natin and mamaya ko to i-upload and see you na lang next time guys. And don't forget to like and subscribe and share our video to your friends para madagdagan pa yung ating mga subscribers. And that's all for today guys, and see you next time.